Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga, kapatid. Ako si Brother Ryan Quezon ng CRC Chess Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa amin ng mga nagawa namin kamalian at pagkukulang namin sa inyo. Kayo po ang manguna sa buhay namin. Maraming salamat po sa kalakasan, kalusugan, kaligtasan na yung pinagkaloob sa amin. Kayo po ang lahat sa amin, Panginoon. Wala po kami maitataas kung di kayo lamang po. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang ating verse sa mga Hukom, chapter 16, verse 13 to 15. Verse 13, kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos. Sinabi ni Samson, kapag pinag-isa mo ang 7 tinintas ng aking buhok, sakay pinilupot sa isang tulos, manghihina na ako at magiging katulad ng karaniwang tao. Verse 14, kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tinintas nito. Pagkatapos, pinilupot niya ito sa isang tulos, saka sumigaw, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Ngunit siya'y gumising at dali-daling kinalas sa tulos ang kanyang buhok. Verse 15, kaya sinabi sa kanyang Delilah, ang sabi mo, mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 beses mo na ako niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Si Samson ay isang taong pinagkalooban ng pambihirang lakas ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, siya ay may kahinaan sa kanyang karakter sa Hukom 16. Makikita natin kung paano paulit-ulit siyang nilinlang ni Delilah upang malaman ang lihim ng kanyang lakas. Sa ikatlong pagkakataon, muli siyang nagsinungaling. Mula sa pangyayaring ito, natututunan natin ng ilang mahalagang aral. Una, ang paulit-ulit na pakikipaglaro sa tukso ay mapanganib. Sa talata 13 at 14, sa halip na lumayo kay Delilah, patuloy na nakipaglaro si Samson sa sitwasyon. Alam niyang nais siyang ipahamak ni Delilah, ngunit hindi siya umiwas. Ang tukso ay hindi nilalaro, ito ay tinatakasan. Habang tayo nanatili malapit sa tukso, mas tumitindi ang panganib na tayo ay mahulog. Mga bagay o sitwasyon na alam nating hindi makakabuti sa ating espiritual na buhay, huwag natin itong paglaruan. Ikalawa, ang pagsisinungaling ay unti-unti naglalapit sa pagbagsak. Talata 13, sa bawat tanong ni Delilah, mas papalapit si Samson sa tunay na lihim ng kanyang lakas. Bagamat hindi pa niya binubunyag ang buong katotohanan, papalapit na siya rito. Ang maliit na kompromiso ay maaaring mamantong sa malaking pagkatalo. Ang kasinungalingan ay nagbubukas ng pinto para sa higit pang kasalanan. Ang sabi sa Proverbs 14:12, may daan ng tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Ang bawat kompromiso sa ating pananampalataya ay akbang papalapit sa espiritual na pagbagsak. Ikatlo, ang emosyonal na manipulasyon ay maaaring magpalayo sa atin sa Diyos. Sa talata 15, sinabi ni Delilah, paano mo masasabi na mahal mo ako kung hindi mo naman pinagtatapat sa akin ang lihim ng iyong lakas? Ginamit niya ang emosyon upang pilitin si Samson na ibigay ang kanyang lihim. Hindi lahat ng kasabing mahal tayo ay naghahangad ng ating kabutihan. Kailangan natin maging matalino at mapanuri sa mga impluwensyang pumapasok sa ating buhay. Huwag hayaang damdamin ang mga ibabaw pagsunod sa Diyos. Ika-4, ang tunay na lakas ay nagmumula sa Diyos. Bagamat iniisip ng marami na ang lakas ni Samson ay nasa kanyang buhok, ang buhok ay simbolo lamang ng kanyang pagkipagtipan sa Diyos. Ang tunay pinagmulan ng kanyang lakas ay ang Panginoon. Mga kapatid, ang ating kakayahan, talento at tagumpay ay mula sa Diyos. Pag tayo ay lumayo sa Kanya, mawawala ang espiritual na lakas. Nasusulat sa Sicario 4:6, hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, ang ikatlong pagsisinungaling ni Samson ay nagpapakita na ang paulit-ulit na kompromiso ay unti-unti nagdadala sa tao kapahamakan. Ang pabagsak ni Samson ay hindi nangyari sa isang iglap. Nagsimula ito sa maliliit na akbang ng pagsuway at pakipaglaro sa tukso. Kaya dapat mag-ingat, tumakas sa tukso bago ito maging bitag. Iwasan ng maliliit na kompromiso. Bantayan ang inyong mga puso laban sa maling impluensya. Kilalanin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa Diyos. Panginoon, muli po,
Maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa aral na iyong pinagkaloob sa amin. Naging gabay namin ito, pang-araw-araw namin buhay. Ang mga salita, Panginoon, na aming mga natutunan ay maibahagi namin sa iba at maging pagpapalad din kami sa kanila, Panginoon. Kaya po mga sa buhay namin, wala po kami itataas kundi kayo lamang po. Maraming salamat po muli. Ito po ang isang magdalangin. Dakilang matamis na pangalan ng iyong na si Jesus. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po niyo kaming samahan bukas pagninilay sa kanyang mga salita dito sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po natin i-share yung video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Palain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.